Kumampi mga kababayan si dating Senate President Franklin Drilon sa issue ng blankong entry sa budget, 2025 budget, na inaako sa mga kababayan ni Digong at saka ni Congressman Ungab. Mali man na niya si Digong sa sinasabi niya. Ang tamaan niya, yung ating Pangulong Bongbong, palibasaan niya, wala siyang alam. Ang inasikaso niya lagi niya kasi nung panahon niya yung AJK. Ayan po sabi ni Drilon, no? Walang alam si Rodi Duterte. Drilon sides with Marcos in budget, bro, haha. Yan sabi ni Drilon. Si Duterte, hindi niya maintindihan ito. Nung 6 na taon siya sa Malacanang, hindi niya ito inasikaso. Ang kanyang inisikaso ay AJK. Basag na basag mga kababayan si Digong kay dating Senate President Franklin Drilon. Sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes, ang Bicam blank spaces issue niya ay isang Duterte issue. Inimbento nila ito para ilihis ang issue palayo sa korupsyon ng pamilya niya. Kung magpapabudol ka ulit kay Dots, ikaw na ang may problema. Tama yung mga analysis natin. Diversionary po ang ginagawa ng dating Pangulong Digong para hindi mapag-usapan yung mga anomalya sa confidential funds. Si Mary Grace Piatos at saka yung impeachment po laban sa kanyang anak. So gumagawa sila ng mga pamamaraan, ng mga intriga. Ito na nga po, inintriga yung ating national budget para isabotahe yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Hindi mangyayari yan. Sabi dito sa balita mga kababayan ng Politico News, former Senate President Franklin Drilon supported the position of President Ferdinand Marcos Jr. that the 2025 General Appropriations Act is valid and constitutional. Drilon agreed with Marcos that the GAA does not have any blank items and thus is a valid spending measure. He criticized former President Rodrigo Duterte for falsely claiming na ito ang 2025 GAA can be invalidated by the Supreme Court due to the blank items in the Bicameral Conference Committee report which serve as basis for the General Appropriations Bill. Kaya nga po, sabi natin, kung desidido si Ungab at saka si Digong, bakit hindi pa nila i-file yung petition sa Supreme Court? I-file na ninyo yung petition invalidating DGA para, sabi nga natin, magkaalaman na kung talagang malakas ang inyong ebidensya na may blanco, i-file na ninyo. Ang nangyayari po, lahat kwento po sa mainstream media at sa social media, lahat propaganda. Kaya sabi po ni Trillanes, nililihis lang niya yung issue para mapalayuan niya sa issue ng korupsyon ng kanyang pamilya. Sabi yan ni Trillanes po. Yung sabi po ni Drilon, tama po ang Pangulong Marcos doon. Mali si Duterte sa sinasabi niyang mayroong anomalyang nangyari dahil napirmahan ni Pangulong Marcos yung blank. Sabi po ni Drilon, wala pong blanco doon. Mali po si Duterte, tama si Pangulong Marcos. Drilon said, Duterte is not the expert on the budget process because he prioritized the extrajudicial killings or EJK of drug suspects when he was president from 2016 to 2022. Sabi ni Drilon, si Duterte hindi niya maintindihan ito. Nung 6 na taon siya sa Malacanang, hindi niya ito inaasikaso. Ang kanyang inaasikaso, EJK. Basag na basag mo. Lahat daw EJK na lang yung inaasikaso ni Digong. Yan man talaga po. Kahit anong okasyon. Ang topic ni Digong, tukang. Kahit saan pumunta, walang ibang bukang bibig si Digong. Yung tukang. Kaya sabi ni Drilon, Marcos should not be blamed for the blank items in the Bicam report which was prepared by both houses of Congress when it convened as a bicameral conference committee to trace out
their differing versions of the budget. Insofar as the validity of the GAA, walang question. Mayroong presumption of regularity in the performance of function. Hindi pwedeng questionin ang Pangulong Marcos. Kung ano ang nangyari sa BICAM, yan po ay kapangyarihan at prerogative ng magkabilang kapulungan ng Kongreso, sabi ni Drilon. Tama po, anong pakialam doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kaya sabi ng ating Pangulo sa interview ng Mainstream, he is lying anya, sinungaling yan si Digong. Wala man nga niya kaming nakitang blanco, ni-review namin. Sabi din ni Bersamin, kung may blanco anya, wala kaming kinalaman doon. Kasi kami, yung enrolled the budget na pinirma ng Pangulo, walang blanco. Di-questionin ninyo yung Kongreso kung may blanco, yung BICAM, hindi yung ating Pangulong Bongbong. Yan ang paliwanag mga kababayan ni Bersamin. Ngayon, nag-react na rin po yung acting, yung pumalit na chairman ng Committee on Appropriation, si Congresswoman Kimbo, Stella Kimbo po. Ito sabi ni Kimbo. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, Kimbo reaffirms validity of the 2025 budget, slams politically motivated allegations. Masyadong pinulitika, mga kababayan. Umimbento sila ng mga kwento para siraan yung budget. Kasi sabi ni Congressman Paulo Ortega, ang motiboan niya kasi para maibalik yung confidential funds ni Sara. Sabi ni Paulo Ortega po, maristoran niya yung binawas sa budget ni Sara Duterte. Buti nga tinirhan pa ng budget. Hindi man niya inaipaliwanag kung paano ginastos yung kanyang budget. Imbes na magpaliwanag sa Kongreso po, pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagbantaan pang papatayin niya. Dinamay pati si Mrs. Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Yung sabi dito na mga kababayan ni Kimbo, she emphasized that the enrolled General Appropriations Bill niya is complete with over 235,000 line items and contains no blank allocations. She clarified that the Bicameral Conference Committee had authorized the technical secretariats of both the Senate and the House of Representatives to make necessary corrections or adjustments, but this did not affect the integrity or legality of the budget. Sabi po ni Kimbo, that when the Bicameral Committee members signed the report, all appropriations had already been determined and approved, and no changes were made after that. She also highlighted that the enrolled bill is publicly available for inspection, ensuring transparency and compliance with due process. Yung pinapakita mga kababayan, pinapakalat na document, malamang another Mary Grace Piatos yun. Wala man mga pangalan po ng mga congressmen, basta mga guit-guit na parang pirma, mga kababayan. Gusto lang nilang galitin ang mga mamamayang Filipino. Kaya umimbento sila ng mga kwento. Mahilig sila sa ganyang mga tinaytaing kwento. Sa patayo mga kababayan sa pamilyang yan, na balibaliktad yung mga pinagsasabi. Yes, sabi ni Trillanes, kung magpapabudol ka pa ulit kay Dots, ikaw na ang may problema. Hindi magpabudol kayo, yung gusto magpabudol. So sabi dito, she lamented that an administrative matter niya had been misrepresented to create unnecessary controversy and urged a focus on more pressing national issues. The acting chairperson concluded by emphasizing the need to concentrate on the legitimate concerns of the Filipino people rather than diverting attention to baseless allegations. So sabi po ni Kimbo, ito ang 2025 General Appropriations Act is lawful, valid, and fully enforceable. The enrolled General Appropriations Bill is complete with no blank allocations among its more than 235,000 line items. Any suggestion niya of impropriety is unfounded and appears to be politically motivated rather than prompted by genuinely substantive concerns. Malinaw po na gusto lang manggatong ni Digong
para iupo si Sara. Ginagatungan po yung ating armed forces. Hindi man niya mauto yung ating mga militar. Matatalino yung ating armed forces eh. Hindi man siya pinapansin. Kaya until today, sige ang sabi ng mga DDS, malapit na niya. Sabi ko namin sa inyo, hanggang 2028 pa kayo ma-stress. Hindi mangyayari ang inyong panaginip. Ang panaginip ninyo magiging bangungot. Kasi malamang sa malamang, pag tumakbo si Sara, talo. Kitang-kita po sa mga results ng survey. Lubog na po. Below 50 na po yung ratings ni Sara. 49% na lang. Si Martin Romualdez, 58% na po. Linampasan na. 3 years before the 2028 elections, nilampasan na si Sara ni Martin. Kaya yung inyong ayaw na maging Pangulo, malamang siya ang successor ng ating Pangulo. Si Martin Romualdez. Ayan si Martin, oh. Pumuntang Davos, Switzerland. Romualdez touts overwhelmingly positive World Economic Forum reception of the Philippines foresees influx of investments. Yung mga pinupuntahan ni Martin Romualdez, yung pang-presidente na po. Yung mga meetings, conferences na pinupuntahan ni Martin, pang-presidente na. Siya nanguna po sa delegation para sa World Economic Forum Annual Meeting 2025. Yan o. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.